Nakompleto ko na nga pala yung mga ikakabit ko na pyesa dito sa binubuo kong napabayaan na Honda Wave Alpha, si Project Kalikasan. At bukas na nga rin pala naka-schedule yung pagpunta ng bagong magiging amo nito ni Project Smash. Kaya bago nga pala kami tuluyang magkahiwalay ng landas hanggang sa huling sandali, inikot ko muna dito sa subdivision namin. Bale, ito na nga pala yung day 4 ng Oplan Papogi dito sa nabili kong Honda Wave Alpha. Dahil plano ko na nga pala tong itayo bukas, ipapasalpa ko na nga rin pala yung bagong gulong na gagamitin natin. At sa itsura nga pala ni Project Kalikasan, di hamak talaga na mas bagay talaga rito rimset, kaya Vans concept yung gagawin natin sa kanya. At para walang kaba na rin, lalo kung gagamitin siya pang araw-araw, medyo maglalaki nga pala tayo ng gulong. Kaya pagkatapos nga pala pahira ni tropa ng use oil para mapalapat ng ayos yung gulong, isinalpak niya na nga pala to ng mano-mano. Kaya nilagyan niya na nga pala ng hangin tong gulong sa likuran, tapos sinunod niya naman yung gulong sa harapan. Sa tagal ko na nga palang dito nagpapakabit ng gulong, alam na nila yung diskarte, lalo kapag ipapasalpak na natin yung rimset o kaya mags. Dahil nakakaintindi din sila sa presyo ng mga pinapasalpak natin, kaya iniingatan talaga nila, kaya bata talaga ako ng shop na to. At medyo problematic nga pala yung paghahanap ng kahan nito ni Project Kalikasan, sobrang rare kasi makahanap ngayon ng iba't ibang klaseng kulay. Buti na lang chinat ako ni Pops Kimpoy, meron daw kasi siyang tropa na may on-hand. Kaya kung nahihirapan din kayo maghanap ng kahan ng Honda Dream o kaya Wave Alpha, chat nyo lang sila. Kaya shoutout nga pala Popsy Shop at Godspeed Moto sa pag-assist sa atin makahanap ng bagong kaha. Kaya pagkatapos ko nga pala ipasalpak yung gulong kanina, dumiretso na nga pala ako dito sa bahay niya para makuha na natin yung mga kaha. Ganito talaga madalas yung nagiging senaryo bago makabuo ng isang project bike. Hindi lang talaga sa budget umiikot dahil dapat matyaga ka rin maghanap ng mga piyesang kakailanganin mo. At mabalik ulit tayo dito sa mga ginagawa natin kay Kalikasan. Bali pagka uwi ko nga pala, tinanggalan ko na to ng lumang pintura, ire-repaint kasi natin. Bali DIY paint lang yung gagawin natin dito dahil medyo kakapusin na rin tayo sa oras, alanganin na kung ipapa-powder coat ko pa. Kaya pagkatapos ko nga palang balutan ng papel yung mga part na hindi natin pipinturahan, binugahan ko na nga pala to ng surfacer. Kung medyo faded na nga rin pala yung pintura ng mga motor nyo, pwede nyo rin gawin to. Lalo kung gusto nyo makatipid kahit papano, okay din naman yung ganito. Gandaan nyo lang talaga pagkakalihan ng crankcase para siguradong kumapit yung pintura na ilalagay nyo. At dahil makina nga pala tong ini-spray natin, dapat high temp din yung gamitin natin para siguradong hindi malusaw katagalan. Kaya pagkatapos ko nga palang mapatuyo yung in-spray natin kanina na surfacer, tong itim naman yung ipapatong natin. Bali yung plano ko nga palang gawin dito kay Project Kalikasan sa susunod na taon, ito naman yung ipapamana ko sa inyo. Para rin nakikita nyo kung ano yung pinagdaanan nito ni Project Kalikasan. Aminado ako na hindi to kasing modelo ng mga bagong labas na motor ngayon. Pero isa lang yung masasabi ko, lalo kapag natapos na to, mapapangiti ka na lang talaga habang nagkakape tapos pinagmamasdan mo to. Iba pa rin kasi talaga appeal ng mga lumang motor, lalo kung bihira mo lang makita sa kalsada. Bali itong front shock na nga lang pala yung inaantay ko para tuluyang maitayo na natin to si Project Kalikasan. Buti na lang dumating na ngayong araw. At muntikan pa nga palang mawala sa isip ko dahil bukas na nga pala naka-schedule puntahan ng bagong amo niya si Project Smash. Kaya bago ko siya tuluyang ipamana sa bago niyang amo, iikot muna natin siya dito sa subdivision. So yun nga pala, dahil ipapamana na natin to si Project Smash bukas, darating na kasi yung papamanahan natin ito kahit pa paano. Iikot ko muna to dito sa subdivision namin para meron siyang memories na matira dito sa atin. So ito na nga pala yung naging itsura nito, medyo malikabok lang dahil medyo matagal nga hindi nagamit, pero sa performance okay na okay to. So tara, huling ikot na dito sa subdivision. Nasanay na kasi ako sa mga binuo kong project bike na bago ko sila ipamana sa mga bagong amo nila, iniikot ko muna dito sa amin. Kinakausap ko na rin na alagaan nila yung bagong magiging amo nila para alagaan din yung itsura nila ngayon. Marami-raming pagod at gastos kasi yung pinagdaanan ko para lang mapapogi ulit sila. Kaya sa mga solid followers ko na napamanahan ko ng motor, alagaan yung maigi yung mga binuo ko para hindi na bumalik sa dating itsura nila na madungis. So yun na nga, mag-update muna tayo para dito ngayon sa natapos nating gawin dito sa Day 3 nito ni Project Kalikasan. So ito nga pala, naipakabit na nga pala natin yung rim kanina, pati itong gulong. So ayan, na-align na to ng maayos. Tapos dumating na nga rin pala yung shock na ikakabit natin dito galing kay TRC Racing. Ayan, medyo didinan lang natin to ng bahagya. Kulay black nga pala yung napili natin para madaling bagayan dun sa kaha na ilalagay natin. Tapos yung front shock, ayan, ready na rin, magpapalit na rin tayo ng bago para mas maging presentable tignan. Tapos yung batalyan, na-repaint na nga pala natin ng isang araw yan. So tuyong-tuyo na rin yan. So yun, siguro sa susunod na video ay literal na itatayo na natin to dahil medyo inabot tayo ng hapon gawa nung kinuha pa nga pala natin kanina yung kaha, kaya halos konti lang talaga yung nagawa natin. Then ayun, bago nga pala natin to tuluyang tapusin, mag-update ulit tayo para dun sa ipapamana ko sa inyo na
Suzuki SkyDrive 125. So sa mga walang ipon dyan pero gusto mo magkaroon ng sariling motor, napaka basic lang ng dapat mong gawin. Check mo lang dito sa baba kung paano, right? So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na dapat i-download nyo at mag-register kayo para nga magkaroon kayo ng tsansa na mapamanahan natin kay Project Tagtag. Yung pinakita ko sa inyo kanina na SkyDrive 125 na napaka-pogi. So napakadali lang nung gagawin nyo rito after nyo siya install. Kung bago lang kayo rito ay mag-register kayo, i-click nyo lang tong register. Basic info lang kailangan nyo ilagay dito, itong mobile number nyo, password, tsaka verification. So pag okay na yan at nakagawa na kayo ng account, punta na kayo dito sa login. Ito yung isa sa maganda rito kapag araw-araw kayo nag-o-open itong Diamond Game, meron sila rito tinatawag na daily bonus. So i-click mo lang to, tapos kung saan huminto yan, yun yung makukuha mo na coin na pwede mong gamitin dito sa laro. So ayan, nakakuha tayo ng times 1. And sa mga magtatanong kung ano yung mga laro na pwede nyo laruin dito, napakarami, hindi kayo magsasawa. Iba-iba, merong beto-beto, may toss a coin, mythical animals, mine, poker war at napakarami pang iba. Pero bago kayo papakita sa inyo yung mga laro na meron dito, ayan, sa mga magtatanong kung paano kayo maglalagay ng pondo rito, yun nga, kung gusto nyo maglaro, i-click mo lang tong wallet. Tapos pipili ka lang dito kung magkano yung gusto mo ilagay. Marami kang pagpipilian dyan, nasa sa'yo na yan. Yun nga kung gusto mo maglaro. And kapag nakapaglagay ka na nga pala ng pondo, yun nga, pwede ka na maglaro. Ito yung madalas na nilalaro ko rito dahil basic lang talaga to maya. So testing tayo dito sa Dragon vs Tiger. So ito, napaka basic lang naman laruin to. Pipili ka lang kung Dragon or Tiger. Dahil kapag tayo, babalik naman sa pondo mo yung tinaya mo. So dito ka pipili kung magkano naman. Pwedeng barya, 5 piso, etneb, 100, 500, 1k, 2k. Pero syempre dahil libangan lang natin to, madalas talaga pabarya-barya ako magtaya. Tapos dito nyo sa taas makikita kung ano yung mas mataas na bara. Syempre yun yung panalo. So subok tayo ng kahit 5 piso lang. Dito sa Dragon. So real time yan, kapag mas mataas na baraha tong Dragon na tinayaan natin, dito dadagdag yan sa coins nyo sa baba. So check natin kung bonus tayo ngayong araw. 5 tsaka 4, syempre obvious mas mataas yung tinayaan natin, kaya panalo tayo ng almost 5 pesos. Ayan, 4.75. So ayoko na maglaro, lalabas na muna tayo. Kung malaki-laki naman yung pinanalo nyo, pwede nyo ilabas yan dito. Ang gagawin nyo lang ay i-click mo lang tong withdraw dito sa baba, tapos dito mo ilalagay kung magkano yung gusto mong i-out dito sa game. So ulitin ko ha, para nga magkaroon kayo ng chance na mapamanahan nung SkyDrive 125 natin this coming December 29 dahil malapit ng magbagong taon. Malay nyo, bagong taon, bagong motor. Pag nakapag-register na kayo dito, ilapag nyo lang dito sa baba yung screenshot, then abang lang kayo sa live natin this coming December 29. Right?